Isang mapagpalang araw na mga kapatid at muli tayo mag-aaral ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos natin pag-aaralan ating tungkukunin sa mga kawikaan, Kabanata 16, talata 28. Ang sabi dito, ang taong baluktot ang isipan ay nag-aasik ng kaguluhan at sinisira naman ng tsismis ang magandang samahan. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang salita ng Diyos. So, ang papurit pagsamba para sa Kanya lamang. So, itong ating binasa, ito po ay dalawang bagay, no, na dapat nating iwasan sa buhay natin upang buhay natin ay hindi gumulo at mapanatili natin yung mabuti at magandang pagsasamahan natin sa kapwa natin, sa kaibigan natin, sa pamilya natin, o sa mga grupo o sa community na ating kinabibilangan, di ba? Lahat naman tayo gusto natin ng tahimik, payapa, at walang kaaway, di ba? Pero sabi doon, yung mga tao na baluktot ang isip ay nag-aasik ng kaguluhan. Alam natin, yung mga taong baluktot ang isip, baluktot ang prinsipyo sa buhay, baluktot yung kanilang mga reason, no? Baluktot yung kanilang mga ginagawa. Ibig sabihin yun, baluktot is yung mabuti, ginagawa nilang masama, at yung masama ay ginagawa nilang mabuti. Diba? Minsan yung mga reason nila, no, binabaluktot nila para lang maipilit yung pagkakamali nila ay maitama nila. Diba? Kunyari, yung isang tao nagnakaw ng pagkain, nang nahuli siya, sabi niya, gutom kasi ako. Masisisi niyo ba ako? Gutom ako . Tsaka yung kinunan ko naman ng pagkain, mayaman naman yun. Marami namang sobra yun sa pagkain nila. Diba? Hindi nga nila to mapapansin itong pagkain na kinuha ko. Diba? Yes! Kasi mo, para konti lang yan, pero mali pa rin . Diba? Makatwiran ba yun? Tama ba yun? Matuwid ba yun? Diba? Matuwid ba yung ginawa mo na hindi ka nagpaalam? Diba? Mas mabuti na aminin mo. Sabihin mo, kung gutom ka, edi humingi ka. Kung bigyan ka, edi thank you Lord. Pag hindi ka binigyan, edi siguro kailangan mo na magbanat ng buto. Di ba? Basta at least, ang mahalaga dun is hindi tayo gumawa ng masama. Di ba? Hindi natin pwede kasi ikatwiran yung baluktot na pangangatwiran na yon. Di ba? Kung ikaw ay nagdadrive o tatawid ka sa isang kalsada, alam mo na bawal tumawid doon, o nakita mo man na naka-red light pa, tapos tatawid ka, sabi mo, wala namang sasakyan di ba? Wala namang sasakyan, pwede nang tumawid. Ang tanong doon, tama ba? Di ba? Huwag natin kasing baluktutin. Huwag natin kasing baluktutin yung isang bagay na matuwid, di ba? Huwag nating gawing tama yung isang bagay na mali. No? Para lang i-justify natin yung ating kasi mostly kasi yan, bakit natin ginagawa? Kasi para sa personal natin no? Siyempre, convenient naman kaysa maghintay ka, edi tumawid ka. Di ba? Pero hindi yun ang tama. So magkukos ng kaguluhan yun Di ba? Di paano kung may parating ngayon? Edi naka-aksidente pa. Di ba? So magkakagulo pa. Katulad sa mga sasakyan, alam mo ng one way. Magka-counterflow ka. 'Di ba? Hindi mo naman linya, papasukan mo. So magkakabanggaan, magkakagulo. 'Di ba? Kasi minsan ayaw kasi natin sumunod sa patakaran. Ayaw nating sumunod sa batas. Ayaw nating sundin kung ano yung tama. Siyempre, kung lahat ng tao sumusunod sa tama, payapa, walang gulo. Bakit bang nagkakaroon ng gulo? Kasi nga, ayaw nating sundin kung ano yung tama. Di ba? Kunyari, sa mga establishment, di ba? May mga rules sila dyan. Kahit nga yung pupunta ka lang sa bahay ng kaibigan mo, sa bahay ng ibang tao, hindi pwede yung ugali mo, dadalin mo dun. Di ba? Siyempre, kung ano patakaran nila sa bahay nila, susundin mo. No? Kung ayaw yung magkagulo kayo. Di ba? O kung pupunta ka doon sa isang lugar, di ba? Ikaw dapat yung mag-adjust, hindi yung sila yung mag-a-adjust sa'yo.
Di ba? Eh, dayo ka lang dun eh. Di ba? Katulad dito sa Canada, di ba? Tayo galing Pilipinas. Pagdating dito sa Canada, tayo mag-a-adjust sa patakaran dito. Di ba? Tayo mag-a-adjust. No? Kaya nga nagkakagulo minsan kasi yung kung ano kinagawian natin sa may mga tao kasi iba kung ano kinagawian nila sa lugar nila. Yun ang i-insist nila, no? Parang gusto nila yung mga taga Canada sila yung mag-a-adjust sa atin. Di ba? Kaya nga nagkakaroon ng gulo eh, no? Yeah? O yung paniniwala nila dadalhin dito. Di ba? Tapos pag ano nga to? Pag inaayos sila, magrereklamo, sasabihin is yung kanilang karapatan. Di ba? Minsan na-overuse yung karapatan. Kasi may patakaran eh. Di ba? May rules eh na dapat sundin. Kaya nga yung rules, yung mga patakaran na yung mga law na yan para sa ikaayos. Di ba? Ginawa yan para sa kaayusan. Para maiwasan ang gulo. So, minsan, idadali na hindi kasi ito yung ano namin eh. Di ba? Ito yung kinalakihan namin eh. Ito yung paniniwala namin eh. Di ba? Kaya minsan, nagkakaroon ng kaguluhan eh. Di ba? Mabuti sana kung ikaw lang yung naapektuhan. Eh, kaso problema, siyempre, kunyari dito, kahit saan naman lugar eh, no? Kahit sa, kunyari, Pilipino ka, kahit saan lugar ng bansa, di ba? Pag mayroong mga kababayan tayo na nare-report, di ba? O nakagawa ng hindi maganda, eh, lahat tayo apektado eh. Kasi bakit? Isang lahi lang tayo eh. Di ba? Buti sana kung sila lang yung napiperwisyo. Hindi eh. Yung buong community, yung buong lahi nyo na dadala sa hindi maganda. Kasi nga bakit? Kasi gusto kasing baluktutin eh. Yung tama na dapat gawin, hindi ginagawa. Diba? Doon naman nagkakaproblema, no? Nagkakaroon ng kaguluhan kapag ang isang bagay na tama, hindi ginagawa. No? Diba? Marami tayong pwedeng maging example. Diba? Kaya nga, dapat natin gawin, mga kapatid, para tayo ay maiwas sa kaguluhan, huwag nating baluktutin. No, yung tama. Diba? Diba? Sumunod na lang tayo. Kapag tayo sumunod, mapapabuti tayo. Kasi yun ang gusto naman ng Diyos eh. Kaya nga yung salita ng Diyos, ito yung moral compass natin. Kaya nga ako, talaga isa sa mga paborito kong books sa Bible is yung Proverbs, yung kawikaan. Kasi dito talaga is may kita natin yung ng Panginoon, yung pag-guide sa atin, yung mga moral principle na gusto ng Diyos na makita sa atin, di ba? Ito naman ay hindi para sa ikabubuti ng Diyos, kundi ito ay para sa ikabubuti natin. No, para yung buhay natin ay hindi gumulo. Ikalawa, para tayo ay maiwas hindi lang sa kaguluhan kundi mapanatili ang maganda at mabuting samahan, iwasan ng chismis, no? Pag sinabi natin chismis, yung gagawa tayo ng isang kwento na hindi naman totoo. 'Di ba? Kasi hindi lahat na nakikita natin, hindi lahat na naririnig natin ay tama. 'Di ba? Kaya nga kailangan imbestigahan, kailangan na maghanap ka ng mga resibo, 'di ba? Ng mga details, 'di ba? Magano ka ng mga proof, mga evidence, 'di ba? Para masabi mo totoo yung sinasabi mo. Diba? Kung sa mga kaso, diba? May mga testigo ka, pero hindi pwede lang yung testigo mo, laway lang. Kailangan may mga dokumento na may papakita na totoo yung kanyang sinasabi. Kasi kung laway lang, wala yun. Diba? Minsan tayong, may problema sa tao minsan, laway lang, pinaniniwalaan agad natin. Diba? Wala pa nga ebidensya, laway pa lang, pinaniniwalaan na natin. Oh, sabi doon, makakasira yun ng magandang samahan. Yung pagkakaibigan. Maraming pagkakaibigan ang nasira dahil lang sa chismis. Dahil sa kwentong hindi naman totoo. Diba? May mga tao na natanggal sa trabaho. Nasira yung buhay nila. Napagbintangan. Diba? May mga komunidad, may mga grupo na nasira dahil lang sa chismis. Diba? Kasi
Yung mga kagrupo rin ang nagpapaniwala rin. Mahilig din pala sa chismis. Di ba? So, nakakasira eh. Kaya iwasan natin yung bagay na ito. Yung baluktot na isipan, gawin natin yung tama para iwas gulo. Yan. Yan, iwas gulo. Pag mainit ang ulo ng isang tao, huwag mo sasabayan yung init ng ulo. Di ba? Iwas gulo lang, pakumbaba ka lang. Di ba? Pakumbaba ka lang. Hindi ka naman, kung ginit-git ka lang na wala namang damage sa sasakyan mo. Di ba? Kaya mo lang, relax ka lang. Di ba? Pag pinatulan mo, magkakagulo talaga kayo. Di ba? May tamang paraan. No? May tamang lugar, venue, na pwede mong dalin yung reklamo mo. Di ba? So, hindi yan sa social media na dyan mo ilalabas yung reklamo mo, yung gulo mo. Di ba? Kasi imbes na mapabuti, makasama pa. Di ba? Kasi hindi naman yun hindi naman nakakatulong yun. Kasi may tamang venue, di ba? O, dali mo sa husgado, di ba? O kung may reklamo ka, dali mo kung sabi nga, sa presinto ka na magpaliwanag. Diba? May mga tamang Diba? Hindi lahat ng bagay madadala na, hindi natin madadala, no? Sa init ng ulo, o sa damdamin natin, yung mga bagay na dapat nating dalin, no? Sa tamang venue. Diba? Huwag nating ilalagay sa kamay natin, kung sabi nga, kung yung batas, di ba? So, para maiwas sa gulo, sundin natin kung ano ba yung dapat nating gawin. Ano ba yung tama na dapat nating i-apply sa mga sitwasyon na yon, di ba? Kung mainit ang ulo, kalmado ka. Ganun lang naman yun. Di ba? At sinisira naman ng chismis sa magandang samahan. Iwasan natin yung mga chismis. No? Kung alam mo yung kaibigan mo na yan, chismoso. O kaya chismosa, ay mag-ingat ka, di ba? Iwasan mo yung mga ganyan mga tao. Kasi kung nai-chismis nga nila, nagagawa nila ng kwento, yung ibang tao, ako nakakasigurado, malamang pag nakatalikod ka, chinichismis ka rin yan. Tandaan mo yan. Oo. Kapag ang tao mahilig mahabi-habi ng kwento, manahin ng kwento, yung mahilig sa chismis, kung nagagawa nila yan sa ibang tao, nakakasigurado ko, magagawa rin nila yan sa iyo. No? Kaya huwag kang masyadong magpakampante. No? Minsan tuwan-tuwa ka, no? Habang nakikinig ka ng chismis, tapos react ka rin ng react. Bandang huli, hindi naman ikaw pinanggalingan ng kwento. Ang ending, ikaw na ang nagpalaganap ng chismis. Kasi bakit? Kasi comment ka ng comment. Di ba? May tao gumagawa ng kwento-kwento lang sa kapwa niya, tapos salita ka rin ng salita. Ay, ganun ba? Yung nagkwento, biglang mag-agree sa'yo, ay, ganun ba? Ganun ba? Talaga? Parang ang ending, parang ikaw na yung ikaw na pasimunan ng chismis. So, iwasan natin. No? So, dalawang bagay ang dapat natin iwasan. Ang baluktot na isipan at ang chismis na nakakasira sa magandang samahan. So yun naman mga kapatid, at nawaan Diyos patuloy magpala sa bawat isa po sa atin. God bless po. Hallelujah.